Magandang araw, Eneticians! Ako si Krishna Bermasa mula sa Baitang Pito, Pangkat Mariski. Gusto niyo ba makinig ng isang kwento? Kung ganon, imulat ang mata, buksan ang tenga at makinig. Nakagawa na ba kayo ng mga bagay na dahil sa inggit ay di ninyo pinag-isipang mabuti? Tara, ipapakilala ko sa inyo ang mga tauhan ng Ibong Adarna. Alamat ng Ibong Adarna. Sa maalamat na kaharian ng Barbanya, namumuno ang mabuting Haring Fernando at ang kanyang mapagmahal na asawang si Reyna Valeriana. Sila ay binigyan ng 3 anak na lalaki na sina Don Pedro, Don Diego at Don Juan. Isang gabi, mahimbing na natutulog si Don Fernando na panaginipan niya ang kanyang bunsong anak na si Don Juan. Di umano'y ito'y nililo at pinatay ng 2 tampalasan. Juan! Ang sikat sa Lord! Ano nangyari sa aking mahal na asawa? Mahal na rin na. Ang sakit ng iyong asawa ay dahil sa isang masamang pag-ibig. Hindi lamang po ito karaniwang lagyan. Ngunit may lunas po ito. Anong lunas po, Ginoo? May isang ibon, ang Ibong Adarna. Kung marinig mo ang kanyang awit, bigla mawawala ang iyong sakit. Ano naman natutulog ng Ibong Adarna? Sa bundok Tabor, sa tuktok ng Petras Platas, isang puno na palaging nabingi. Ama! Ako na maghahanap ng Ibong Adarna para sa inyong kagalingan. Ayaw ko mawala ng anak dahil sa aking panaginip. Mas ayaw ko mawala ng ama! Anak! Ipinagbawal ni Haring Fernando ang pag-alis ng anak, ngunit palihim na sumakay si Don Pedro sa kanyang kabayo. Malis siya sa palasyo, dala ang kanyang yabang. Hindi siya nagdala ng anumang pagkain at tubig. Hindi rin niya hiniyaang mamahinga ang kanyang kabayo. Sa huli, ito ay namatay dahil sa pagod at gutom. Hala! Yung kabayo ko! Ang pakamalas ko naman! Napaupo si Don Pedro upang mamahinga saglit. Maya-maya pa ay dumating ang Ibong Adarna at nagsimulang umawit. Sikat sa silanganan, anhanin galit kung saan ito ay abaw, agos diwan mabanla. Tuluyan na ngang nakatulog si Don Pedro. Matapos umawit ang Ibong Adarna ay may ugaling itong magbawas at si Don Pedro ay napatakan ng dumi ng Ibong Adarna at tuluyan naging bato. Nang malaman ni Haring Fernando na hindi pa nakakabalik ang kanyang panganay na anak, ay inutusan niya si Don Diego. Sa gitna ng biyahe, nanghina ang kabayo at namatay. Hala! Patay ang kabayo ko! Anong gagawin ko na yon? Maglalakad paakyat ng bundok? Naglakad-lakad siya sa paligid ng bundok nang mapansin niya ang isang kakaibang bato. Pangit naman ang batong to. Parang galit. Ay! Parang kamukha ni Kuya. Dahil sa lumalalim na gabi ay nagpahinga ito at natulog. Tulad rin ng nangyari kay Don Pedro ay naging bato din si Don Diego. Ilang araw nang lumipas, ngunit hindi pa rin bumabalik ang 2 prinsipe. Lalong nalungkot ang hari at nanghina. Hanap sa Ibong Adarna at ang kapatid. Juan! Anak! Baka ikaw na lang pag-asa namin. Huwag kayong matagot! Nababalot po ako na kasama ang aking kapatid at yung Ibong Adarna. Masakit man sa kalooban ni na Haring Fernando at Reyna Valeriana na mawalay ang pinakamamahal nilang anak ay wala silang magawa dahil sa paghahangad ni Don Juan.